Pinoy Ori Manhus, Season 2, Episode 6, ang huling laban ng pinakamalalakas. Ang lahat ng pangalan, lugar, at pangyayaring mababanggit sa palabas na ito ay pawang katang-isip lamang. Anumang pagkakahalintulad sa tunay na tao, buhay man o patay, o aktwal na pangyayari ay pawang nagkataon lamang. Shoutout kina Danny D2X, Lya Prince David Ginoo, Sister Yan Yantvi, Anthony Beltran, Danny Bulan, Renato Tarobago, at Peter Balmond. At syempre, sa lahat ng solid na taga-suporta ng ating Manhus. Maraming salamat. Dahil sa inyo, umabot na po tayo sa 120 subscribers. Kung may nais kayong idagdag na pangalan o karakter sa ating kwento, mag-comment lang. Maaari natin silang isama sa mga susunod na episode. Muli, salamat sa inyong lahat. Ang nakaraan, nagtagisan nga ng lakas ang dalawang halimaw sa isang labanan, si Aklas at ang matatag na mandirigma na si Jaguar Knight. Dahil hindi kayang matalo ni Jaguar Knight si Aklas, sa kanyang third awakening, ginamit niya ang kanyang buong lakas. Ang full form ng isang mythical rank. Nasaksihan ng lahat ang labang ito. Isang sagupaan na minsan lang makikita sa kasaysayan. At sa huli, nanalo si Jaguar Knight. Ngunit ang tagumpay na iyon, laban lamang sa isang alagad, hindi pa sa tunay na kalaban. Tinanggap nga nito ang pagkatalo at nawalan din ito ng malay sapagkat naabot niya ang kanyang sukdulang limitasyon. At isang kakaibang pangalan ang itinanghal na panalo. Walang iba, kundi si Juan, ang nilalang na palaging gutom. Ang pagpapatuloy. Sa isang kainan, matatagpuan ang ating bida. Malakas na kumakain, tila walang sawa. Halatang gutom na gutom siya matapos ang matinding laban. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkain, biglang lumitaw ang sistema. Isang malamig na boses ang umalingaw-ngaw. Process completed. Matagal na panahon itong hindi nagpakita sapagkat nang maabot ng ating bida ang level 600, ang buong sistema ay nag-update. 5 buwang inantay bago ito muling nagbalik. At ngayon, muling nagsalita ang tinig ng sistemang bayan. Pwede mo nang gamitin ang third awakening ng buo. Kasabay nito, dumating ang bagong misyon. Gamitin ang ikatlong awakening sa susunod na laban. Natawa ang ating bida. Isang nakakalokong tawa. Sa kanyang isipan, naglaro ang katanungan. Ano na naman kaya ang ibibigay ng sistema bilang gantimpala? Ngunit agad na naputol ang kanyang pag-iisip nang biglang tawagin siya ng isang makapangyarihang tinig. Sila Lapu-Lapu mismo ang humarap sa kanya at winika. Juan, magsisimula na ang huling round. Nakahanda ka na bang maging pinakamalakas na hunter sa buong kasaysayan ng mundo at iuuwi ang karangalan para sa Pilipinas? Ngumiti ang ating bida at tumugon, oo naman. Ngunit sa kanyang isipan, malinaw ang tunay na motibasyon. At higit sa lahat, nakahanda na akong iuuwi ang 3 trilyong piso. Sa isang lugar ng labanan, naghahanda na ang mga manonood. Sigawan ang umaalingaw-ngaw sa buong paligid at sa kanilang mga mukha mababanaag ang sabik. Ang pananabik na makita ang huling labang magtatakda ng kasaysayan. Una nang tinawag ang pangalan ng mandirigmang mula sa bansang Hapon, ang Samurai of the Eight Blades. Sa kanyang mga mata, mababasa ang iisang mitiin. Hindi niya hahayaang mawala sa kanya ang pagkakataon na makuha ang titulong pinakaasam ng lahat. Ang maging tinaguri ang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. Kasunod naman, tinawag ang nagtataglay ng korona ng lakas. Mula Amerika, ang kinatatakutang Warlock Armor. Sa kanyang presensya pa lamang, dama ang bigat ng kanyang kapangyarihan, ang hari na kasalukuyang nakaupo sa trono ng mga pinakamalakas. At sa wakas, dumating ang sandaling pinakahihintay ng lahat. Ang ating bida, si Juan. Pumasok na sa arena. Sigawan at hiyawan ang sumalubong sa kanya. Isang dagundong na halos gumiba sa buong lugar. Itinaas ng announcer ang kanyang tinig. Magsisimula na ang huling laban. At sa isang iglap, ang lahat ay nailipat sa ibang lugar.
isang arena na nakalaan lamang para sa mga makapangyarihang nilalang. Doon, unang nagsalita si Warlock Armor. Ipapakita ko sa inyo ang tunay na kapangyarihan ng pinakamalakas. At sa kanyang sigaw, pinakawalan niya ang kanyang mythical rank form. Dumaloy ang napakalakas na enerhiya at ang paligid ay halos gumuho sa bigat ng kanyang aura. Ngunit hindi nagpadaig si Samurai of the Eight Blades. Huwag kang pakakasiguro, mariin niyang wika. Dahil ngayong araw, may kalaban tayong mas misteryoso kaysa atin. Ang tinutukoy niya, walang iba kundi ang ating bida. Sa kanyang puso, isa lamang ang laman. Isa lang ang dapat kong talunin. At sa sandaling iyon, inilabas din niya ang kanyang mythical rank form. Isang nakakamatay na aura ang bumalot sa buong paligid, nagdulot ng takot at pagkamangha. Ngunit sa ating bida, ibang katagaang lumabas, malamig, tiyak at nakapanghihilakbot. Bilisan na natin dahil ang lahat ng nanonood ay nakaabang. At doon niya sinambit ang pangalan ng kanyang kapangyarihan, Shadow Reaper. Agad dumilim ang buong paligid at mula sa dilim, lumitaw ang walang kapantay na aura. Isang puwersang kayang pawiin ang lahat ng pag-asa. Sa loob ng silid, napabulala si Smith. Ito pala, ang kanyang tunay na anyo, nakakatakot. Ngunit kung totoo ang sinabi ni Lapu-Lapu, na may mas matindi pa itong anyo, mas nakakatakot iyon. Alam ni Smith sa kanyang puso. Nasisilayan na niya ang katotohanan kung paano magwawakas ang labang ito. Agad na sumugod ang samurai ng Japan sa ating bida gamit ang kanyang Eight Swords art. Lumipad siya patungo kay Juan na handang pumatay. Ngunit si Juan, mabilis na kumilos, ginamit niya ang Shadow Step at sa isang iglap, naging dalawa ang kanyang anyo. Mula naman sa kabilang panig, pinakawalan ni Warlock Armor ang napakalakas na mga missile. Sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang gumimbal sa arena at sa bawat pagyanig, maririnig ang walang tigil na sigawan ng mga manonood. Ang tensyon ay umakyat sa sukdulan. Bawat isa, umaasang ang kanilang pambato ang magtatagumpay. Sa gitna ng kaguluhan, isang Juan ang lumipad paitaas upang harapin si Warlock Armor, habang ang isa naman ay nakipagbakbakan sa samurai ng Japan. At doon, isang ngiti ang gumuhit sa labi ng samurai. Sa kauna-unahang pagkakataon, mayroon siyang hinangaan na Hunter, ang ating bida, dahil kahit nahati sa dalawa, nanatiling malakas si Juan. Mabilis na kumilos si Juan. Ginamit niya ang Ice Storm. Agad na nag-ielo ang mga paa ng samurai at kasunod nito ay tumindig ang mga Ice Thorns. Handang butasin ang kanyang katawan, ngunit hindi nagpatalo ang samurai. Pinakawalan niya ang kanyang fire aura at sa isang iglap natunaw ang lahat ng yelo. Sa kabilang sagupaan, pinakawalan ni Juan ang kanyang pinakamalakas na atake, Eclipse Strike. Isang dambuhalang bola mula sa kalangitan ang bumulusok pababa, nagbabanta ng pagkawasak. Ngunit si Warlock Armor, handa rin. Pinakawalan niya ang kanyang laser beam at sa banggaan ng dalawang kapangyarihan, yumanig ang buong lugar. Isang alon ng enerhiya ang umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng arena. Samantala, muling sumugod ang samurai gamit ang kanyang ultimate technique, 8 Strikes of the Dragon. Sa bawat indayog ng kanyang mga espada, lumitaw ang anyo ng isang dambuhalang dragon. Ang 8 espada ay nagsanib at naging isang napakalaking halimaw na lumusob kay Juan. Habang pilit itong iniiwasan ng ating bida, sunod-sunod na malalakas na pagsabog ang nagpagiba sa lupa at nagpasiklab sa himpapawid. Sa silid ng mga tagamasid, lahat ay nakatutok. Si Smith, seryoso at gulat, ay napabulalas. Paano niya nagagawa ito? Pinagsasabay niya ang laban sa dalawang mythical rank hunters at ito'y nasa pangalawang form pa lang. Ngunit sa kabilang banda, malamig ang tinig ni Lapu-Lapu. Bakit? Pinapatagal niya pa ang laban? Nagtaka si Smith. Ano ang ibig niyang sabihin? Sandaling naging tahimik ang lugar. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo pa rin ang samurai ng Japan habang si Juan ay nakaluhod. Sugatan, pagod, halos bumigay. Sa kabilang panig,
bagsak rin ang kalaban ni Warlock Armor. At doon, may narinig silang boses mula sa itaas ng sirang gusali. Magaling! Natalo nyo ang 2 clone ng Shadow Step ko, pero mukhang natagalan kayo. Nagulat ang samurai at si Warlock Armor. Sa kanilang mga mata, malinaw ang katotohanan. Shadow Step, Legendary Level 3. Isang multi-dimensional dash kung saan nag-iiwan si Juan ng 3 hanggang 2 clones na halos kasing lakas niya, sabay-sabay na sumusugod sa kalaban. Hindi na nag-aksaya ng oras ang samurai. Sumugod siyang muli, dama ang matinding paghahangad na pabagsakin ng ating bida. 8 swords, light slash. Sigaw niya. Sa isang iglap, naging tila kidlat ang kanyang galaw at agad niyang binagsak ang kanyang atake. Kasunod nito, sinabayan siya ni Warlock Armor. Cannon Destruction. Isang napakalakas na enerhiya ang pinakawalan, yumanig ang buong arena at tila gumuho ang kalangitan. Ngayon, tila iisa lamang ang kanilang layunin. Nagkaisa ang samurai at si Warlock Armor, 2 pinakamatitinding hunter ng mundo, laban sa iisang tao. Isang nilalang na kanilang nabatid na masyadong makapangyarihan. At tinamaan nga si Juan. Sapol na sapol, bumulusok ang kanyang katawan, kasabay ng isang pagsabog na yumanig sa buong lugar. Ang mga manonood ay napahiyaw, tensyon, kaba, at pag-aalala ang bumalot sa kanilang mga puso. Kita nilang lahat, ang ating bida ay tinamaan. Ngunit, nang humupa ang usok, doon nila nasilayan, nakatayo pa rin si Juan. Sugatan, nanginginig, ngunit matatag. At mula sa kanyang labi, malamig na katagaang lumabas. Tapos na ba kayo? Galit na galit si Warlock Armor. Sa kanyang matinding pagngangalit, pinakawalan niya ang kanyang pinakamalakas na puwersa. Ang Ultimate Nuclear Blast! Mula sa kanyang likod, lumabas ang hindi mabilang na mga drone, nagsanib, at bumuo ng isang napakalaking kanyon. At sa sandaling iyon, isang mapaminsalang atake ang pinakawalan mula sa kalangitan. Ang lupa'y nagbitak, ang paligid ay winasak, at tila ang mismong mundo ay nagninig sa lakas ng kanyang galit. Agad na umatras ang samurai. Ramdam niya ang nakatatakot na enerhiya ng Warlock. Ngunit ang lahat ng mata, nakatuon pa rin kay Juan. Paglipas ng ilang minuto, ang paligid ay tila nagugunaw. Ang lupa ay basag, ang hangin ay puno ng alikabok, at ang kalangitan ay tila bibigay anumang oras. Ngunit, mula sa usok, may isang figurang papalapit. Sugatan, punit ang damit, ngunit sa kanyang mukha, isang ngiti ang namutawi. Yun na ba ang kakayahan nyo? Nagulat ang lahat, pati si Warlock Armor ay hindi makapaniwala. At bago pa man makabawi, biglang kumilos ang samurai. Mabilis, ubod ng bilis. Hindi pa, sigaw ng samurai at kanyang sinambit, Ultimate Dragon of the 8 Eternity Swords. Muling nabuo ang kanyang 8 espada at sa isang iglap, nagsanib ang mga ito upang maging isang dambuhalang dragon. Isang nilalang na walang kapantay ang bangis, pinakawalan niya ito. At sa bawat madaanan ng halimaw na iyon, lahat ay nalulusaw, lahat ay nagwawasak. Muling tinamaan ang ating bida. Sunod-sunod na pagsabog ang yumanig. Walang tigil na dagundong at ang buong lugar ay halos gumuho sa tindi ng pinsalang tinamo nito. Ngunit, nang humupa ang usok, muli nilang nasilayan. Si Juan, nakatayo pa rin, papalapit, matatag at walang takot. Mula sa kanyang bibig, malamig na kataga, fast regeneration. At sa isang iglap, ang lahat ng sugat ay nagsimulang maghilom. Sugatan siyang lumapit, ngunit ngayon, unti-unting bumabalik ang kanyang katawan sa kasiglahan. Nakalimutan kong sabihin, kaya ko palang pagalingin ang sarili ko. Gulat ang lahat sa silid. Si Smith, hindi makapaniwala at nabigkas lamang, ang taong ito, maituturing ng isang Diyos. Maging si Lapu-Lapu ay nanlaki ang mga mata. Alam niya ang katotohanan. Kahit ang isang mythical rank hunter, kailanman
ay hindi kakayanin ang ganoong bilis ng pagpapagaling. Ngunit ang hindi nila alam ay ang sikreto sa likod ng lakas na ito dahil sa kanyang sistema at sa kakaibang skill na Shadow Plunder. Nakuha niya ang kapangyarihang maituturing na isang cheat sa mismong laro ng mundo. Makikita ang takot sa mukha ng samurai at ni Warlock Armor. Batiid nila. Ang kanilang kalaban ay hindi lamang malakas, kundi may kakayahang magpagaling ng walang hanggan. Ngunit biglang ngumiti ang samurai at nagsalita, "Bakit mo pa pinatagal ang laban?" Ngumiti rin ang ating bida at malamig na sumagot, "Wala lang. Gusto ko lang ipakita sa buong mundo ang tunay na lakas ng isang Pinoy na hindi dapat minamaliit." Sa isang iglap, sumabog ang napakalakas na anino mula sa katawan ni Juan. Ang lahat ay natulala. Ramdam nila ang bigat ng pressure na tila dinudurog ang kanilang mga dibdib. Kahit ang mga nilalang sa ibang dimensyon, naramdaman ang lakas na iyon. At alas 12 nila naunawaan ang sinabi nila Lapu-Lapu. Ito ang nakakatakot na kapangyarihan ng Third Awakening ng ating bida. At sa isang iglap, nagbago ang lahat. Ang kanyang itim na kapa ay kumapit sa katawan, tila nagiging isa sa kanyang laman. Violet at gintong mga detalye ang kumislap at nagliwanag, dumadaloy na parang buhay. Mula sa kanyang katawan, umusbong ang apoy na kulay violet, umiikot at humahalo sa mga anino, habang sa paligid ay kumikislap ang gintong mga spark. Ang kanyang mga mata, nagliliyab ng gintong apoy, tumatagos sa kadiliman, tila sinusunog ang kaluluwa ng sino mang titingin. Ang kanyang baluti at kapa ay nagbago, dumadaloy na parang may sariling kamalayan. At sa sandaling iyon, isang napakalakas, nakasisindak na aura ang sumabog palabas. Ang hangin ay tinangay, ang mga debris ay naglaho, at ang lupa mismo'y yumanig. Sa kanyang mga kamay, ang kanyang dalawang dagger, ngayon nagliliyab ng gintong liwanag, kumikislap sa mahiwagang enerhiya. At siya'y nakatayo, buong tapang, buong giting, sa isang heroikong posisyon. Ganap na nagbago, isang nilalang na lampas sa tao, isang alamat na isinilang. Napakalakas ng sigawan sa arena, hanggang sa marinig ang isang tinig, isang malakas, gutom na sigaw. Nagugutom na ako. Kumilos si Juan ng ubod ng bilis. Sa isang iglap, nasa harapan na siya ni Warlock Armor, at mula sa kanyang labi, lumabas ang nakamamatay na kataga, Shadow Golden Slash. Isang dambuhalang slash ang nabuo, ramdam ng lahat ang bigat at lakas nito. At sa isang hampas lamang, tuluyang wasak ang buong baluti ng Warlock Armor, ang tinaguri ang pinakamalakas na hunter ng mundo. Wala nang nagawa si Warlock Armor. Sa isang hampas ng kapangyarihan ng ating bida, siya ay nawalan ng malay. At ang buong mundo ay yumanig sa tagpong iyon. Sa silid, natulala si Smith. Alam kong napakalakas niya, pero hindi ganito. Isang mythical na hero, nawalan ng malay sa isang hampas. Tahimik naman si Lapu-Lapu. Dahil sa kanyang puso, matagal na niyang nakita ang kapangyarihang ito. Noong siya mismo ang sumubok sa ating bida. Mula sa ere, dahan-dahang bumaba si Juan, parang isang Diyos na lumalapat sa lupa. Nakatulala ang samurai ng Japan. Batid niya, wala na siyang magagawa. Ang kanyang pangarap na maging numero 1 ay parang itinapon sa buwan, malayo, imposibleng abutin. Bit-bit ng kabiguan, binitawan niya ang kanyang espada. Muling bumalik sa dating anyo at buong respeto niyang winika, "Sumusuko na ako." At sa gulat at pagkilala, nagtanong pa siya, "Anong ranggo ka na?" Ngunit ang sagot ni Juan, matapos bumalik sa kanyang normal na anyo, ay simple lamang, isang jobless. At doon, sumabog ang sigawan at hiyawan ng buong arena. Opisyal ng inanunsyo, ang nagwagi ay si Juan. Sa palarong ang tanging mitiin ay maging numero 1, sa araw na iyon, isang Pilipino ang umangat sa kasaysayan bilang pinakamalakas na hunter sa buong mundo. At ang araw na ito, hindi lamang mananatili sa kwento, kundi nakaukit na sa tunay na buhay. Habang nagsasaya ang lahat sa malayong lugar,
ibang tanawin ang bumungad. Daan-daan, bangkay ng mga bishop ang nakahandusay. Silang mga tagapagbantay ng tanikala. Ang huling sagisag upang igapos ang isang nilalang na kinatatakutan ng lahat. At sa harap ng isang sinaunang cube, nakatayo ang isang Archduke Demon Lord. Itinaas niya ang kanyang mga kamay, hinigop ang enerhiya ng selyo. At sa isang iglap, sumabog ang ilaw, nagdilim ang paligid, patunay na naputol na ang bisa ng tanikala. Sa malamig na tinig, bumigkas ang Archduke. 2 na lamang at ganap nang makakalaya ang aming Panginoon, si Malaspicana. Ngunit ang lahat, walang kaalam-alam sa nagbabadyang panganib, isang banta na magpapayanig hindi lamang sa isang bansa, kundi sa buong mundo. Abangan ang susunod na mga kabanata dito lamang sa ating channel, Pinoy ORA Manhus. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. At tandaan, ang laban ay ngayon pa lamang nagsisimula.